Yo, what's up mga kapulido? Genix Motor Parts. TPDT techniques para sa mga rocker arm ng 4 valves. 4 valves head ni Asia. Ayan, napakamahal kasi niyan pag binili mo. Pero may problema na siya, kailangan na natin siyang ayusin. So, para makamura. Genuine MIUI 125 original. Kano lang naman, 1,000 plus pares. Baka mabalik na. Compare dito, nasa 5,000, 6,000 yata ito. So, ang problema ko is yung bearing ko ay nandadamay na ng cam. Dahil luma na talaga to. Siguro nag-ooperate na for 3 years. 4 years na siguro. Kasi second hand ko lang nabili to. Ayan o. Kung makikita nyo, hindi na mapino ang kanyang bearing. Yan o. So in the long run, nasisira rin niya yung camshaft. At may konting alog na siya sa haba ng kanyang binuhay. So ang gagawin ko, paraan para makatipid, bumili ako ng genuine rocker arm ng M3. Ayan o, napakasariwa. So kung susukatin sila ng bearing, pareho lang sila ng laki. Ganito rin yung ginawa ko dun sa 4 valves nun na JBT na napatulan na rocker arm. So pag nakita nyo yung loob, ayan. Ang magiging diskarte ko is pinutol ko itong rocker arm, then itong pinaka-axle niya sa loob at pinaka-bearing niya ay ililipat kong buo dito sa pang 4V. So siguro diskarte ko lang dito is after press fit, i-weldingin na lang. Kasi hindi siya biro hindi siya pwedeng kwersahin na lang papasok. Kasi parang naka-ribet siya. Ayan o. Mas mataba itong part na to. Kaya hindi pwedeng kwersahin lang natin ipasok kasi masira yung mga bearing pag ganun ang ginawa natin. Baga parang naka-puncture lock sila dito. Ayan o. So, ginrind pa namin para matanggal. Sana mas okay na paraan na lang. Bolt on na lang na ganun, no? Pero hindi siya biro. Kaya ang gagawin ko is parang yung ginawa ko dun sa JBT 4V na nabalian ng rocker arm nun. Ililipat ko yung bearing na lang. Tapos weldingin ko siya dito. Tapos grinderin na lang ulit. So kung darating ulit yung panahon na masira, pero ilang taon pa naman yun, baka mamaya may big bike na tayo nun. Sana mapapalitan ulit. So yun, tingnan natin mamaya. Ito gawin na lang is grinderin na lang. Yan. Yan na dismantle na natin mga kapulido. Ayan, ang ganda oh. Yan, napaka-solid na metal nito mga kapulido. Kaya long lasting talaga ang piyesa ng ganyan. Solai, MIUI, pareho yan ng rocker arm. Itong rocker arm na to, napakahaba ng buhay. Basta may langis. Ay, tumalon tayo nito. So kung makikita nyo, ito yung pinaka base ng bearing nya. So, ito i-grind muna natin to para madali siyang ipasok dun sa rocker arm nating 4V. Tapos ito, ipe-press na lang natin palabas. Mula dito, lalabas siya papunta dun. Para yung press fit nito is magpipit pa rin dun sa rocker arm natin dati. Rocker arm ng 4V. So, isang side lang yung babawasan natin, lilinisin. Para ito yung weldingin natin dun sa kabilang rocker arm. Malinis na lang ang pagkakagawa para sure mga kapulido. So grinderin ko muna to mamaya. So update, para di ko ma-damage to, kasi kung grinderin ko to madadamage tong rocker arm ko. So ang ginawa ko, binarena ko na lang yung pinaka pin nya. Kaya naman ng barena. So pupush ko na lang siya dito para may labas natin. Wait lang. Ayun, so na-push naman siya. Ayan. So mas okay, barena naisip ko talaga para matulak siya palabas. Kasi kung gagrinderin ko to, magkakaroon ng damage to. Sayang, ginawa ko dun sa JB din na is yung grinder ko. Pero at least
ilang taon na yung JBT, okay pa rin. Napadala na sa Mindanao daw yung ano, motor. Yung kinargaan kong 4B na JBT. Yan. So, labas na yung mga taas buli. So, pwede na nating hugutin yan. Ito, yan. Wala pa naman siyang damage, pero sure ko kaya may alog na yung mga bearing kadalasan. Parang sa Sigunyal, lumiit na ng konti. Itong mga to. Yan. Medyo lumiit na yung diameter niya. Katiting lang yun, mga kapulido. So yan, labas na natin to. Pwede na natin ilagay yung bagong pin niyan. Yun, tanggal. Ito yung stock ni Asia. Pwede sing-sing yan pambata. Brianna, bibigay tayo sing-sing, oh. Sing-sing. Sing-sing ni Bunso ko mamaya. Tapos to, pwede na natin ugutin. So yan, di siya na-damage, oh, dahil binarena ko na lang to. Sa quality naman ng pagkabakal nila, palagay ko pareho lang. Kasi, ayan o, pag pinlice ko yung pang M3, nagkakaano rin siya, marka. So, hindi siya ganun katigas. So, ganun lang siguro talaga. Ayan, tapos may mark na, ayan, gamit na, ayan o. Ibig sabihin, gamit na yan. So, yung isa, ganun din gagawin ko. Ito na yung brand new natin. Ayan. So, ito. So, ipapasok lang natin to kasabay ng mga bearing na bago. Yung sukat nila is pareho rin naman. Parehong-pareho lang sila ng sukat. So, malupit ang paraan talaga to mga kabalida. So, ito. Papasok ko to dito. Ayan o, parehong-pareho. Tapos, pagka naipasok ko na rin yung bearing, welding tayo dito. Kahit mga 4 spots lang. Fit naman siya eh. Ayan o, fit siya. So yun, ayos. So finished product tayo mamaya. Pasok natin to kanti muna, tapos yung bagong bearing na M3 igagrasa natin dito, tapos ipopwestong ganyan bago natin ipapasok na ganyan. So may sasalba na natin ang ating rocker arm. No issue. Alright, so inilagay ko sila sa ganito lagayan para maging safety sila. Ayan puro brand new mga kapulido. So ito na. Yan na rin yan ikakasa ko na mga kapulido, tapos ipapakita ko mamaya kung paano na yung naging so bubuhin ko lang itong mga to, tapos igagrasahan ko sila. Ayan, grasa para nakadikit lang sila, tapos aka natin ipapasok dito, pahiga pa ganyan, habang nakaabang naman itong bago dun sa ilalim. So kapag ka nakapwesto na sila, pwede na nating i-press kahit plies lang, ipipress lang natin yun. Ipipress lang natin, papasok na yung pin sa loob. Yun, lalabas na siya dito. Medyo pupukpok tayo dun sa part na kailangan kasi meron ngang stopper yan. Meron siyang stopper, ayan. So yun na yung magiging lock. Magiging lock dun sa kabilang side. Ito, ginrind na natin to Yan, ganyan iaabang ko na. Yan. Yan, so wait lang wala akong taga-video and nakaisang kamay lang ako Alright, and nabuo ko na siya. So may grasa yan, kaya nakakapit sila, hindi sila malalaglag. So pwede na nating ipwesto yan din Isasaksak ko lang yan dito pag ganyan. Kailangan walang obstruction. Yan, may tigsi 16 pieces silang bulitas. Yan, so kailangan ingatan. Malas mo pag nawala ang isa. Pag no choice ka, either bibili ka ulit na rocker arm, mas mapapagastos ka, o gamitin mo yung luma, or bumili ka ng rocker arm na pang sporty na mumurahin, TTGR, ganun. Pwede rin. Bulitas lang, isang piraso lang naman So ayan, ipapasok ko na to dyan, tapos ipapress na ako. Alright, so ayan successful tayo mga kapulido. 210. Walang sumablay ni isa. Ayan. So, naisalba na natin at nakatipid tayo ng mga malaking natipid natin mga kapulido.
So, ito na yung pinaka nakalock dyan. Tapos ito, iispatan lang natin to. Kahit mga maliliit lang na 4 pieces, ganyan. Yan. Pero pwede ko ring puncheran ito na maglalak siya kasi bubukas siya nun eh. Pero mas okay. Siguro mas comfort ako sa welding. Bahala na lang kayo kung may pampuncher kayo. Baka kasi mabasag eh. Or ma-deform. Pag pinuncher ko, machine yung ginagamit dito originally eh. Thank you. Shoutout sa mga bumili ng langis. Yan. Bago kami magsarado. So, bago kami magsarado, alas 2 na, tapusin ko muna yung isa. Siguro bukas ka na ng welding, mga kapulida. So, dito ay naway may nakatulong, may natulungan na naman ang ating munting video sa mga ganitong pamamaraan. Naway nakatulong ito sa mga mahilig mag-DIY at mga nagtitipid katulad ko, mga kapulida. Salamat po muli sa panonood. Diskarte nyo lang kung weldingin nyo o papancheran nyo. At least, nakatipid tayo at siguradong matibay ito dahil genuine ito na Yamaha. Original. Wala siyang kalog-alog. Salamat po sa panonood. Siyempre, pulido ang gawa. Lagi. Alright. At natapos na nga ang ating proyekto na i-restore ang ating rocker arm. So yan, parang bago na yan, no? Hindi man lang ako nag 1/4 dun sa original ng presyo. Ayan. So, welded na siya. Ayan, TIG welding. Ayan. Matibay yan, mga kapulido. Ito yung isa. Brand new. Ayan, no? TIG welded na siya. So, hindi siya kumapal. Ayan. Salamat po sa panonood. Na may nakatulong po ang ating munting video sa mga nangangailangan. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam! Restored.